Magandang gabi sa inyo mga kapatid na nasa Riyadh. Ang gusto ko pong ibigay sa inyo ang nakasulat sa Colossians chapter 1 verse 25. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Panginoon, bless this word that has been read, and may it be a sound doctrine in the hearts of your people. In Jesus' name, amen. The importance of an ordained minister. Dito po sa ating nabasa, Paul, sinabi niya, he is made a minister. And it is according to the dispensation of God. And it is given to him for you, for us, to fulfill the word of God. So ang ministro po ay binibigay sa church. At yan po ay may purpose ang Panginoong Diyos diyan. Kaya importante po na ang bawat church ay may ordained minister. Ang nag-umpisa ang New Testament, nagkaroon ng intersection ng Old Testament at ang New Testament sa katauhan ni John the Baptist. And John the Baptist was an ordained minister from heaven. Yan po ang sinabi ng John chapter 1 verse 6. There was a man sent from God whose name was John. So, nag-umpisa po ang mga materials ng New Testament Church kay John the Baptist. Kaya importante na lahat ng churches ay mag-umpisa sa tamang authority. Kailangan galing sa Panginoong Diyos ang authority para tama ang ministry. Pagka hindi tama ang authority, meron ka man ministry, mali ang ministry mo. Maaring merong naliligtas, pagkat the Word of God is quick and powerful, maaring lumalago yan, maaring may nabe-bless dyan, pero mali pa din ang ministry dahil mali yung umpisa. Because we can see that John the Baptist was a man sent from God. Ano pa? The Lord was sent of the Father. Hindi po ang Panginoong Jesucristo basta sumigi lang ng sumigi. Sabi niya sa John 17:18, ako ay sinugo mo at sinusugo ko rin sila. So, may sending. The Father sent the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ sent the apostles. Kaya may pattern. Meron tayong sinusunod. Kaya kailangan ang ministry ay diyan natin ibase, ihalintulad, gayahin natin kung ano yung nakikita natin sa scriptures. At hindi tayo tatakbo ng ayon lang sa ating kagustuhan at ayon lang sa ating padron. Ayon lang sa ating nakikita na hindi naman nakikita sa scriptures. Then the Lord ordained 12 in Mark chapter 3. When the Lord came, and then He was baptized, then He also should start baptizing, and therefore He ordained 12. And then these 12 people started baptizing people also. So it was a proper ordination, proper sending from John the Baptist, from God the Father, to the Lord Jesus Christ, to the ordination of the 12. Noong ang Panginoon ay namatay at nabuhay na muli, sabi niya, diyan lang kayo sa Jerusalem. Anong unang ginawa ng mga apostles? Kulang na sila ng isa. Dahil si Judas ay nagpakamatay, sabi niya, kailangan merong isang papalit. And they ordained Matthias. So, another example of the importance of ordination. Kailangan kompleto yung 12 kasi sila ay laging tinatawag na the 12. So in order to mitigate na hindi sila tinatawag na the 12 pero 11 lang naman sila dahil patay na yung isa, kailangan buuin nila yung 12. That's why they ordained from their hands. Pero sinabi na sa Panginoon, Lord, ikaw nakakaalam ng lahat ng bagay. Ipakita mo sa amin sino ang aming i-ordain para maging pang-12 at makasama namin. And
the lot fell upon Matthias. So, wala nang Panginoon physically sa lupa, wala nang boses galing sa langit. Hindi na man sent from God si Matthias, yung 11 ang pumili. And the lot fell upon Matthias. So, meron na pong progression from heaven to the earth, and then from this man going horizontally. Anong pang sumunod? Hindi pa natapos ang direct ordination ng Panginoon. The apostles ordained deacons. So after they ordained Matthias from their hands, they also from their hands by their own decisions, no longer from heaven, they ordained deacons. Sabi niya, choose ye out from among you 7 men which shall fulfill this task. So that is found in Acts chapter 6. So they ordained deacons after ordaining Matthias. And then, ang ibig ko po sabihin kanina, na hindi pa tumigil ang direct ordination because the Lord Jesus Christ directly ordained Paul that he will be a minister to the Gentiles. And so, direct, sinabi niya kay Paul by the means of a blinding light and a voice na ikaw, Paul, ay magiging ministro ko. And it so happened, it so was fulfilled that the Spirit spake to the church in Antioch and said to the church, separate to me Saul and Barnabas for the work whereunto I have sent them. Kaya sa Acts 13 ay although kayang sabihin ng Panginoon, direct, kagaya ng ginawa niya kay John the Baptist, wala nang ibang council, wala nang church, wala pang church kasi noon, na humayo ka na, magbaptize ka na. Okay? Pero this time, yung Spirit ay sinabihan yung church. Imbis na sinabi niya kay Paul, humayo na kayo, huwag na kayo magpaalam sa church, direct na to. So this time, meron ng church na binibigay ang authority ng Panginoon, ng Holy Spirit sa church, so that the church itself will be the agent of ordination. Although direct, meron ng church na sumama do sa equation. Kaya ito ang 7 example na nakita ko sa scripture. Important ang ordination, mga kapatid. Important ang ordained ministers. Important ang ordained ministry. Pagka walang ordained ministry, magulo ang church. Pagka kung saan-saan kaliwat kanan na lang ay magde-declare na ako ay ministro na, ako ay pastor na, ako ay deacon na, ako ay evangelist, ako ay apostol. Direct lahat. Magulo po yan. Dito po, meron tayong nakikita na order. Kaya, simula ng natapos na yan, nakikita natin na si Paul ay meron ng mga strict rules. Bakit? Because dumating ang panahon na kumalat ang ebanghelyo. So, nung kumalat na ang ebanghelyo, what happened? Dumami na yung teachers. At nung dumami yung teachers, evangelists, pastors, elders, deacons, kung saan-saan na, kahit saan ka pumunta, may Christians. Kahit saan ka pumunta, merong nagtuturo. Kahit saan ka pumunta, merong nagpo-proclaim ng gospel. Yung iba, hindi na nagre-report. Hindi kagaya ng nag-disperse after the persecution, nag-disperse ang mga Christians, nag-preach sila sa Samaria, nag-preach sila sa iba-ibang lugar, pero nagre-report pa rin sila sa Jerusalem. Kaya sabi, tidings of these things came upon the ears of the apostles. And the apostles sent Peter to confirm. Kita nyo yung procedure, yung exchange of communication. Kaya merong regulation. Hindi basta-basta na lahat, direct, lahat, ako nang bahala rito, alam ko na, natuturuan nyo na ako, okay, huwag nyo na kaming pakialaman.
Hindi po ganon. May reporting. Pag nawala ang reporting, pag nawala ang communication between the former church to the new group of believers, that is a danger. Kaya, magkakaroon ng campaign to get many people saved, magkakaroon ng rush to serve the Lord because iniisip nila, naku, dadating na ang Panginoon. Kailangan magsipag na tayo. So, dahil dyan sa overzealousness, minsan nakakalimutan yung proper authority, proper ordination, proper baptism, proper sending, proper organization. Pag nakalimutan yan, because ang naging motto ng isang church or naging motto ng isang ministro, win the lost at any cost. Kahit anong mangyari, let's win the lost, soul winning, evangelism, importante. Kalimutan na yung mga authority na yan. Kalimutan na yung mga ordination na yan. Kalimutan na yung mga reporting na yan. Importante, let's get people saved and get them to heaven when they die. As many as we can. Dadating na ang Panginoon. Pagka yan po ang naging motto ng isang ministry at naging isang church, they will fall into a dangerous pattern. At yan, mag-uumpisa yan na ang sarili nilang tradition. Na iniisip nila, sila yung tama. At itong strict, sasabihin nila, masyado naman kayo legalist. Masyado naman kayo, para naman kayong Pharisees. Masyado naman kayong quote kayo ng quote ng mga authority, ng mga verses. Hindi na yan kailangan. Pare-pareho naman tayo papunta sa langit. Yun na. Yan na ang danger. No? Importante po ang ordained ministry. At noong nag-proliferate na yan, nagkaroon na ng sobrang daming churches sa panahon ng mga apostol, sabi na, nag-warning na si Paul. Ano sabi niya sa Acts 20:29-30? For I know this, that after my departing, sabi yan, sa Ephesus, pag alis ko dito, alam ko anong mangyayari. Meron na akong idea kung anong mangyayari. Kasi sa dami na nang nakikita ko, ano na nangyayari sa ibang churches. After my departing, I know this, that grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Alam niya, he understood the nature of man. Na ang nature ng tao, pataasan, pagalingan. Di ba siya nga mismo naging biktima? Sino ba yung apostol na yan? Kaya sumulat siya na ako yung apostol ninyo. Ang dami niyong nagtuturo, pero I begot you in Christ. Although you have 1,000 teachers, I am the one who begot you in Christ. Sila ba yung apostol? Ako din. You see? Nagkaroon ng defense si Apostle Paul kasi meron ng nag-aaglahi sa kanya. Meron ng mga umiinsulto sa kanya. Because of the proliferation of so many teachers. Kaya nung nakita niya yon, he began to be stricter. Kita nyo nung una, di ba? Mili kayo ng 7 dyan. Wala masyadong qualification lang. Men full of the Spirit. Men who are not greedy, full of the Spirit. Simple lang. Pagdating ni Paul, marami ng qualification ng deacons. Pagdating ni Paul, marami ng qualification ng bishop. Nagde-develop. Bakit? Kasi ang dami ng nagiging bishop. Ang dami ng nagiging deacon. At nagkakaroon ng authority, nagkakaroon ng ministry, pero wala sa hulog. At naglalabanan. Kaya ito sinabi niya sa Acts 20:29-30, I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Sabi niya, parang pwede nating tulad dito. Yung atin mismong sinend out, yung atin mismong mga kaibigan na mga ministers,
Yung atin mismo galing sa atin. Tapos, sinend out na natin. Magiging mayabang. At they will speak perverse things. At sasabihin nila, mali na si pastor. Huwag nyo nang pakinggan yan. At sa akin na kayo makinig. At ako na, ito na ang katotohanan. So, laging may clash of ego. Clash of personalities. And that is why, sabi niya, after my departing, grievous wolves will enter in among you. Kaya po importante ang ordained ministry. Dahil through proper ordination, proper authority, proper sending, proper organization, proper baptism, and reporting, mapoproteksyon na natin ang ministry, ang church from grievous wolves. Magiging tayong humble. Magiging tayong patient. Hindi tayo magmamadali. Mahirap yung nagmamadali na dumami. Yung church growth, no? Mega church kakagad. Isang taon pa lang, 10,000 na sila. Meron ng property. Meron ng mga sasakyan. Ang laki na ng offering. Samantalang yung iba, 10 years, ang liit pa din. Wow, phenomenal, ang galing. Hindi po yan ang importante sa ministry. Ang importante sa ministry, truth and decency and order in the church of God. The glory of Christ is important. Proper doctrine, organization, ordination, sending, yan po ang importante. Hindi yung marami, mega church. Kung bigyan tayo marami, purihin ng Panginoon. Kung tayo manatiling kaunti, purihin ng Panginoon. We will have the same reward. Yung reward ng isang pastor at deacon at second man at member ng church na hanggang sila'y namatay ay 100 lang sila or 50. Pero faithful sila sa Word of God. Pareho noong naging totoo din sa Panginoon at nagpakapagod din sa Panginoon. Pareho lang naman ng pagod eh. Kaya lang sila binigyan ng magandang lugar, magandang mga members na kayang palakihin agad. Okay. So, pareho lang yun. Basta, we are all faithful. Okay? So, ang isang pruweba na nagkakaroon na ng hidwaan between churches is in 2 Thessalonians 2, verse 2 and 3. Sabi niya, nag-warning si Paul sa mga Thessalonians. Sabi niya, that ye be not soon shaken in mind. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mabahala. No? Kasi sabi rito, don't be soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us. May mga letter na, may mga sulat-sulat na. Nasabi, ito ang turo ni Paul. Okay? Mini-misrepresent na siya. Tapos, ang tinuturo, ganito, that the day of Christ is at hand. Yan, ngayon, ang daming, may mga dates, no? Meron ako narinig, sabi, in 3 or 4 years, tribulation period na. Narinig ko. Doctorate yun. No? So, maraming ganyan. At meron nag-send sa akin na sabi, yung Philippines daw may involved sa, tribulation period. China may involved. Madidestroy ang Amerika. Tama, yung mga una niyang sinabi, tama, siguro tama din to. Nagtutugma yung mga kanyang mga interpretation ng Revelation. At Isaiah, Jeremiah, at Zechariah, nagtutugma. Kaya siguro itong mga sinunod pa niyang sinabi na matutupad talaga, totoo. Basahin natin itong librong to. So, delikado po yan. Kaya yung nangyari kay Paul, buhay pa si Paul, ay meron ng mga nagpe-predict na darating ng Panginoon. It is at hand. So, verse 3,
2 Thessalonians 2:3, let no man deceive you by any means. Huwag kayong papadaya sa fake news. Huwag kayong papadaya. Huwag kayong papaloko. For that day shall not come. Hindi darating ang Panginoon except there come a falling away first. So pag may falling away first na, that man of sin be revealed, the son of perdition, then Christ is at hand. Ayun. So, we have it in scriptures na nagwa-warning. Kaya, huwag tayong papadaya. Lalo na sa mga nagsasabi ngayon ng andyan na. Ako, nagsasalita ako about the mark of the beast. Na baka ito na yan, baka ito na yan. Pero hindi ko sinasabi darating na ang Panginoon. Hindi ko nga sinasabi darating na yung Antichrist. Ang sinasabi ko lang, kung yan na yung mark of the beast, let us be aware. Kung yan ang technology, let us be aware. And maybe we should think about something so that we will not be an instrument in promoting the mark of the beast. At least hindi tayo naggamit ng diablo na sa pag-promote niyan at as a church sabihin natin, sige, okay lang yan. Yung pala, yun na yun. Patuloy-tuloy na pala yun. No? At yung, although tayo na rapture, halimbawa, yung susunod na generation, yun yung turo ni pastor eh. Yun ang turo ng church natin eh. Okay lang yan eh. So, bakit natin hindi ituloy ang turo? Yun. Diba? Ingat tayo. So, ngayon pa lang, ina-anticipate na natin. At gumagawa na tayo ng mga warnings. So, ito. Because of this importance of ordained ministry, stricter qualifications were developed. Because meron na ngang mga nagsusulat ng kung ano-ano, na pastor din siya. Meron ng mga warning about grievous wolves. Kaya gumawa si Paul ng mga rules. Pagka mag-ordain ka, Timothy, pag mag-ordain ka, ito 1 Timothy 5:22, sabi niya, lay hands suddenly on no man. Huwag kang mabilis mag-ordain. Huwag yung nakita mo lang, naging kaibigan mo, nakita mo, attend at mukhang mabilis matuto, ordain mo na. Don't do it suddenly. Don't do it at a spur of the moment. Okay? Lay hands suddenly on no man. Ano pa? 1 Timothy 3:6. Sabi, don't ordain a novice. Huwag yung baguhan. Siyempre, alam nyo, pag bago ang tao, talaga masigasig. Oh, soul win tayo. Tara. Oh, kasi save ko lang. Gusto ko sabihin sa lahat. So, yung ibang mga pastor na unlearned, o-ordain agad dyan. No? Kabago-bago. So, sabi rito, not a novice. Lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Andyan pa yung pride natin kahit na tayo saved na eh. Hindi maalis yan. Maalis lang yan pagka tayo na glorified body na. So, kailangan ingatan pa rin natin ang ating sarili. So, don't ordain a novice, don't ordain suddenly. But what? In 1 Timothy 3, andun, the bishop must be blameless, the husband of one wife, not greedy or filthy lucre, no striker, not drunkard, and all those things. Okay? So, kaya naging strict. Wala naman yan dun sa nung inordain ng Panginoon si John the Baptist, nung inordain ng Panginoon yung 12, nung inordain ng Panginoon yung 7 deacons, wala naman yung mga qualifications na sinasabi ni Paul. So bakit meron ngayon? Kasi nga, perilous times has come. Madami nang nagse-self-ordain, marami nang nagmabilis na na-ordain agad, na-authorize agad mag-baptize, nag-authorize, pinatindig agad sa pulpit. Okay? Kaya tayo po dapat maingat.
At nawa, ingatan pa tayo ng Panginoon. Kaya sabi rito, sa 1 Timothy 3:15, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth." We ought to behave ourselves in the church, in the house of God. Pagka hindi tayo behave, pag tayo ay hindi nagsasubmit sa ordained authority, pag tayo ay porket ordained ay mayabang, ay magkakagulo tayo at hindi natin mape-preserve ang ating pagiging bride status, pure status. Magkakagulo tayo. And hindi na tayo true church. Okay? So, ang importante po ay maging zealous tayo, vigilant, zealous for the truth. Because that is more important than having tremendous growth and fast, and a lot of money. That is not the goal of the church. The goal of the church is to serve the Lord Jesus Christ in truth and to worship Him in spirit and in truth. So bakit ko pinipreach to? I do not preach this for my own benefit because I am your minister. I do not preach this because I am being insecure. Sa biyaya ng Diyos, ang ating mga kapatid, ang ating mga deacons, ang ating mga leaders ay very much in support. Obedient. Purihin ng Panginoon Diyos sa inyo, mga kapatid. So, hindi po ako na-insecure, but I'm speaking like this for your benefit because you are the next generation. I have left you there in Riyadh, and I have to go forward and serve the Lord here, and by God's grace, if He will let me live in other places. And hindi ko pwedeng isipin na paano na kaya sila ron. Kailangan balikan ko sila ron. Baka nagkakamali na sila ron. Kaya tinuturo na natin itong mga truth na ito para pwede na kayong magpatuloy under a new pastor. And sigurado na ako, I commend you unto the Lord na susundin nyo yung scriptural pattern ng proper ordination, proper ministry, proper organization, and everything is in good order. So we will behave ourselves in the church of the living God, the pillar and ground of truth. Protect our church from error until He comes, who will judge our works by His words. May BCA remain the apple of God's eye, His precious bride, until He comes. Panginoon Diyos, ingatan mo po ang aming church na sana po pagdating mo, kami ay nasa katotohanan. In Jesus' name, Amen.